Minsan, upang makausad pasulong, kailangan nating harapin ang mga kadilimang matagal ng nagkubli sa nakaraan. Ang linyang iyon ay tila umaalingaw sa buong episodes 6 and 91 ng FPJ's Batang Quiapo. Isang yugto na hindi lamang nagtulak sa kuwento sa rurok ng tensyon, kundi nagbukas din ng sunod-sunod na katanungan tungkol sa katapatan, pananampalataya at hangganan ng tao kapag itinulak na sa bingit ng kawalan. Mula sa mga unang sandali, dama na ng manonood ang bigat ng atmosfera. Hindi na ito basta mga eksenang puno ng aksyon, kundi ang katahimikan bago ang unos. Ang mga pamilyar na mukha tulad ni Tanggol, Miguelito, Santino at Erica ay hindi na lamang kumakatawan sa magkaibang panig ng tunggalian, kundi naging sagisag ng iba't ibang pagpili sa buhay. Si Tanggol, matapos ang sunod-sunod na pagkawala at pagtataksil ay tila lumampas na sa hangganan ng pagiging bayani at naligaw na kaluluwa. Ang kanyang mga mata sa episode na ito ay puno ng matinding pag-aalangan sa pagitan ng paghihiganti at pagtubos, sa pagitan ng pagpapatuloy ng laban o tuluyang pagsuko. Bawat eksenang nakatutok kay Tanggol ay tila isang tanong, ano pa ang natitira sa iyo maliban sa mga sugat at alaala? Samantala si Miguelito ay lalong nagpapakita ng pagnanais sa kapangyarihan. Hindi na siya ang taong nagkukubli sa dilim, kundi ang lumiliha ng dilim upang kontrolin ang mga nasa paligid niya. Ang paraan ng kanyang pakikipag-usap kay Santino, ang bawat sulyap na puno ng kalkuladong galaw patungo sa angkan ng Montenegro, lahat ng ito ay nagpapakita ng isang karakter na unti-unting umaangat, dala ang malamig at mapanganib na presensya. Ngunit ang dahilan kung bakit espesyal ang FPJ's Batang Quiapo Episode 6 hence 91 ay hindi lamang ang banggaan ng kabutihan at kasamaan, kundi ang kakayahan ng palabas na burahin ang malinaw na linya sa pagitan ng dalawa. Ang mga taong inaakala nating matuwid ay nagkakamali rin. Ang mga kontrabida ay kumikilos din minsan dahil sa matinding sakit na itinago. Mahusay na ginabayan ng manunulat ang mga manood sa isang kulay-abo na espasyo ng moralidad. Isang mundong walang ganap na tama o mali, kundi mga taong pilit na nabubuhay sa gitna ng kasinungalingan at kapangyarihan. Ang sinematografiya sa episode na ito ay malaki rin ang ambag sa damdamin ng kuwento. Ang mabababang anggulo ng kamera, mahinang ilaw, usok at mga inong paulit-ulit na lumilitaw ay lumikha ng isang masikip at mabigat na atmosfera para bang pati ang mga manood ay nakakulong din sa labirinto ng mga lihim at kapalaran. Ang malungkot na musika, kasabay ng mabagal na pag-edit sa ilang eksena, ay nagdagdag ng bigat sa bawat linya at bawat sulyap. Bawat isa ay tila sumasabog ng emosyon. Ang episode 691 ay hindi lamang isang bagong kabanata ng kuwento, kundi isang paalala na bawat kilos sa nakaraan ay may kapalit. Bawat karakter, nais man nila o hindi, ay nakatali sa sarili nilang mga pagpili. At dahil dito, napapahinto ang mga manonood, tahik na sumusubaybay sa bawat segundo at nagtatanong sa sarili, may puwang pa ba para sa pagtubos sa mundong ito? Ang pinakatampok na bahagi ng episode 691 ay ang masusing pag-unlad ng psikolohikal na aspeto ng mga karakter na ipinakita ng may lalim at kahusayan. Dito, hindi lamang ikinuwento ng direktor ang istorya sa pamamagitan ng aksyon, kundi ginamit ang bawat tingin at bawat katahimikan upang ipahayag ang sakit at mga tunggalian sa loob ng bawat isa. Si Tanggol ang sentro ng lahat ng pagbabagong nagaganap. Matapos maranasan ang sunod-sunod na trahedya, pagtataksil, paghabol at pagkawala ng tiwala sa mga taong pinakamalapit sa kanya, tila naging ibang tao na siya. Ang eksena kung saan nakaupo siya mag-isa sa dilim, mahigpit ang pagkahawak ng mga kamay at bakas sa mukha ang matinding pagod ay isa sa mga pinakatumatak na sandali ng episode. Kahit walang dialogue, dama ng mga manonood ang bigat ng responsibilidad na pasa ni Tanggol. Hindi na lamang siya simbolo ng katarungan, kundi isang sagisag ng tunggalian sa pagitan ng instinct at konsensya. Kasabay nito, si Miguelito naman ay inilalarawan bilang kabaligtarang refleksyon. Habang si Tanggol ay nakikipaglaban upang muling matagpuan ang kanyang pagkatao, si Miguelito naman ay mas lalong nilalamon ng ambisyon at kasalanan. Hindi lamang siya kalaban ni Tanggol, kundi representasyon ng kapangyarihang sumisira sa pagkatao. Ang bawat salitang binibigkas ni Miguelito ay puno ng kontrol at malamig na karahasan, dahilan upang kamuhian ngunit sabay na hangaan siya ng mga manonood. Sina Santino at Erica naman ang nagsisilbing tulay ng emosyon. Si Santino, sa kanyang di matitinag na katapatan, ay kumakatawan sa kaliwanagang natitira sa mundong puno ng kasinungalingan. Ang kanyang pag-aalala kay Tanggol ay hindi lang tanda ng pagkakaibigan, kundi tinig ng konsensya.
Si Erika naman ay sagisag ng pagdurusa, isang babaeng napagitnaan ng pag-ibig at tungkulin. Sa bawat paglabas niya, ang mga matang puno ng luha at tinig na nanginginig ay tila humahaplos sa puso ng mga manonood. Isa pang kahangahangang aspeto ng episode 691 ay ang paraan ng pagsasaayos ng ritmo ng pelikula. Matapos ang serye ng mga eksenang puno ng aksyon, pinili ng episode na bumagal upang bigyan ng pagkatao ng mga manonood na huminga at namnamin ang lalim ng emosyon. Ang kabagalan na ito ang nagbigay bigat sa bawat dialogo. Bawat salita at bawat katahimikan ay may saysay na tila ang bawat karakter ay nagsasalita para sa mga taong nakaranas din ng sakit at pagtataksil sa tunay na buhay. Sa aspektong technical, ipinakita ng FPJ's Batang Quiapo, episode 691 ang mataas na antas ng dedikasyon sa sining ng pelikula. Ang paggamit ng malamig na tono ng kulay at madilim na ilaw ay nagpalalim sa madilim na atmosfera ng kwento. Ang mga close-up shot ay nagbigay daan upang maramdaman ng mga manonood ang bawat emosyon ng mga karakter, habang ang mga wide shot naman ay nagpakita ng magulong mundo na kanilang ginagalawan. Mahalaga rin ang papel ng musika na nagsilbing gabay sa emosyon at tahimik na tagapagsalaysay ng damdamin. Hindi rin maaring hindi banggitin ang husay sa pag-arte. Si Chito Miranda bilang Tanggol ay nagbigay ng isang napakahusay na performance. Ang kanyang mga mata ay puno ng kirot at lakas, tila isang yelong unti-unting natutunaw sa harap ng ating mga mata. Samantala si Mark Lapid bilang Miguelito ay tumatak sa kanyang banayad ngunit nakakatakot na ekspresyon. Isang ngiti lang ay sapat na upang makaramdam ng kilabot ang mga manonood. Ang episode 691 ay mahusay ding nagsanib ng mga elementong pampulitika at panlipunan. Isang katatangiang madalas makita sa Batang Quiapo. Ang mga dialogo tungkol sa kapangyarihan, pera at kompromiso ay nagsilbing salamin ng lipunang Pilipino. Isang mundong hinating katapatan at kaligtasan kung saan ang hustisya ay tila isang marangyang bagay na bihirang makamtan. Ang episode 691 ng FPJ's Batang Quiapo ay nagtapos hindi lamang sa isang sunod-sunod na mga pangyayaring nakakahingal, kundi pati na rin sa malalim na pagninilay tungkol sa kung ano ang kailangang isakripisyo ng tao upang mabuhay. Ito ay isang episode na pinagsama ang lahat ng elemento na bumubuo sa kaluluwa ng buong serye: tensyon, lalim ng psikolohiya, at mabibigat na mensaheng panlipunan. Ang galing ng mga manunulat at direktor ay nasa kayahan nilang hindi gawing simpleng labanan ng mabuti at masama ang kwento, kundi isang salamin ng lipunan kung saan walang ganap na tama o mali. Tanging mga taong pilit na nabubuhay sa mundong pinamumunuan ng kapangyarihan at kasakiman. Si Tanggol sa episode na ito ay hindi na ang bayani na hindi matitinag. Isa siyang taong puno ng sugat, marunong matakot, marunong magduda, ngunit patuloy pa ring bumabangon at lumalaban. Ito mismo ang dahilan kung bakit siya naging mas makatotohanan at mas malapit sa puso ng mga manood. Sapagkat sa sakibuturan, lahat tayo ay minsan nang hinarap ang dilim sa ating sarili. Si Miguelito naman, sa kabilang banda ay patuloy na nagpapatunay bilang isang kahangahangang kontrabida, isang taong ginagamit ang rason upang bigyang katwiran ang kanyang mga kasalanan. At dahil dito, siya ay parehong nakakatakot at nakakaawa. Hindi may kakaila na ang FPJ's Batang Quiapo ay pumapasok na sa pinakamatatag na yugto nito. Bawat episode ngayon ay maingat na binubuo na parang piraso ng isang malaking larawan na nagpapalinaw sa kabuuang tema ng kapalaran, kapangyarihan at kaligtasan. Ang episode 691 ay isang perpektong halimbawa na ang isang teleserye ay maaring umabot sa antas ng sining kung bibigyan ng seryosong atensyon sa nilalaman at emosyon. Sa huli, ang episode na ito ay nag-iwan sa mga manonood hindi lamang ng mga eksenang puno ng tensyon, kundi ng isang nakakabagabag na tanong: makakatakas ba ang tao sa anino ng nakaraan? Ang tanong na iyon ay hindi lamang para kay Tanggol o Miguelito, kundi para sa ating lahat, mga taong patuloy na nakipaglaban sa pagitan ng isip at damdamin, ng tama at kailangan. At marahil dahil sa katotohanan iyon, ang FPJ's Batang Quiapo ay patuloy na humahaplos sa puso ng milyon-milyong manonood kahit gaano pa karaming episode ang lumipas.